how to show that God's is your priority, top priority. Kailangan natin na make time for God in your daily schedule. So, kailangan natin maglaan tayo ng oras para sa Diyos sa ating pang-araw-araw na panahon sa Kanya. Dapat tayo'y manatili at alamin natin na siya ang Diyos. Be still and know that I am God, sabi ng Panginoon. Sabi niya sa banal na kasulatan sa Psalm 46 verse 10. Sabi niya rito, be still and know that I am God. I will be exalted among the heathen, and I will be exalted in the earth. So ito yung sabi ng Panginoon. Kaya nga't sinasabi niya, tumahimik ka at kilalanin mo ako ang Diyos. Ako'y magbubunyig sa gitna ng mga bansa. Magbubunyi sa gitna ng mga bansa. Ako'y magbubunyi sa lupa. So kaya nga't ito'y sinasabi sa banal na kasulatan na nag-aanyaya sa mga mananampalataya na huminto, tumahimik, o kilalanin ang kapangyarihan ng Diyos sa gitna ng kaguluhan o kawalan ng katiyakan o pagsubok. Nagsisilbi itong paalala na huminto sa pagsisikap, magpahinga sa presensya ng Diyos, at magtiwala sa Kanyang kontrol. So kaya nga't ito'y sinasabi na ito yung manahimik ay hindi lamang tungkol sa pisikal na katahimikan, kundi tungkol din sa pagpapatahimik ng puso't isipan. So kailangan natin na tumahimik, sabi ng Panginoon. Hindi lamang sa pisikal na katahimikan, kundi sa puso at isipan na nagpapahintulot sa pananampalataya na palitan ang takot. So dapat manampalataya tayo at huwag tayong matakot. Instead na matakot, magtiwala tayo sa pangako ng Diyos. Kaya't ito'y sinasabi na itinuturo sa atin ang sukdulang tagumpay at kadakilaan ng Diyos sa buong mundo na pinatitibay ang Kanyang kataas-taasang kapangyarihan at ang Kanyang katiyakan na siya ay ang namamahala. So kaya nga't sinasabi pa niya sa banal na kasulatan na ito yung sinasabi na tayo ay magtiwala lamang sa Kanya. So ito yung sinasabi na magtiwala lamang tayo, maglaan tayo ng oras sa Kanya dahil ito ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Na madaling sa abala ng buhay, madaling pabayaan ang oras ng Diyos. Gayunpaman, kapag inuna natin ang Diyos, sinadya nating maglaan ng oras para sa panalangin, pagbabasa ng Biblia, at pagmumuni-muni ng Kanyang kabutihan. Kaya mararanasan natin ang Kanyang agarang pangangalaga, Kanyang presensya sa ating buhay. So kaya nga, simula ng iyong araw kasama ang Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa ng Kanyang salita, pagdarasal at pagninilay-nilay sa isang salita o salita ng Panginoon.